asked me to deliver a message based on the Word of God. So, dahil ginalingan niyo pag hindi tagagaling niyo po rin. So, I pray to God, Lord, ano bang gusto mong sabihin ko sa bagong kasal na si Andre at si Pao? Ang sabi ng Lord, batiin ko muna raw lahat kayo. Una, sa inyong dalawa. Pangalawa, sa mga kamag-anak ninyo, sa parents ninyo. Friends, siyempre, lahat tayo dito is related sa inyong dalawa. So, magandang hapon sa inyong lahat. Palapakan natin ang bagong kasal. Today, we witness more than the signing of legal documents. We witness the beginning of a covenant relationship. A commitment to walk through every season of life. Itatak nyo sa isip nyo. Every season of life. Pag mag-aaway kayo, andahan nyo. Season of life. Pag magbabati kayo, season of life. Kapag bagong kasal, lagi natin sinasabi, congratulations and best wishes. Bakit nga ba? Sabi ng Kawikaan 18:22, ang mabuting may bahay ay isang kayamanan. Siya ay magpapala na si Yahweh lang ang may bigay. Sabi ng Kawikaan 19:14, in relation thereto, namamana sa magulang ang bahay at kayamanan. Ngunit si Yahweh lang ang nagbibigay ng mabuting may bahay. Nung tinitigan ko mabuti, ito pa ulit-ulit kong binasa, ang message ng Lord dito, kaya nyo maging mayaman, kaya kayong bigyan ng parents nyo, kung meron dito anak ni Henry C., anak ni Lusutan, kaya niya i-guarantee na ang mga anak ko may malaking bahay, may malaking kayamanan. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, ang mabuting asawa, si Yahweh lang ang nagbibigay. Kahit ako'y matagal na may asawa, pag nag-pray kami mag-asawa, Lord, bigyan mo ako ng mabuting asawa. It's a continuing prayer. Hindi pwedeng, bigyan mo ako, Lord, ng bagong asawa, palitan mo. Hindi ganon. Siya na yun. Andre, siya na habang buhay. Pauline, si Andre na habang buhay. Wala nang atrasan. So, yung parents nyo, walang magagawa yun. Ang Panginoon lamang ang magbibigay. So, ikaw, Andre, malaki ang may tutulong mo na magkaroon si Pauline mabuting asawa. Ganun din. So, di magbigayan kayo. Make yourself a good spouse to each other. Sabi nga ni Maricel Soriano, decades ago, kung nabibilang yung mabuting asawa o perfect family sa department store, pinag-ipunan ko na, binili ko na. Pero ang sabi ng Panginoon, siya lang, ibig sabihin, pray, 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 pray. Okay? So, kaya ang sabi ng Bible, therefore a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. Isa na kayo. Kayo na ang pinaka-number one sa isa't isa. Nakalagay doon, therefore a man, kayo yun, shall leave his father and mother. Naranasan ko rin, maging katulad nyo. Iniwanan namin ang aming magulang para kami mag-asawa. Ngayon, nandoon na ako sa kalagayan ng parents mo. Nandoon na ako. Leave his father and mother. Kami na yung iniwan. Ayan. Nag-asawahan na ang aming mga anak. And join to his wife. Bilang parents, sa mga parents, huwag na tayo makipaglaban. Kayo ang number one. Ako, nung pinasal si siya, nandiyan, sabi ko sa asawa ko, huwag ka na makipaglaban kay IC. Siya na ang number one. Ayan. Yung talaga ang totoo. Kasi iisa kayo. Iisa. Wala nang tatalo doon. Kami, we are here to support you. Diba? Hanggang kayo ay magtagal. Marriage was not invented by government, culture, or tradition. Marriage was instituted by God Himself. Before there was a church, before there was a nation, before there was a Senate of the Philippines,
Before there was a human institution, there was marriage. It is one of God's greatest gift to humanity. Ang masasabi ko personal sa inyo, salamat dahil nag-desisyon kayo magpakasal. Nag-research ako, bumaba na daw ang divorce ngayon. Mababa na ang rate ng divorce. Ito yun. Pero kaya pala mababa na ang rate ng divorce, marami nang hindi nagpapakasal. Kaya hindi na nag-divorce. Ang marriage, ang Diyos ang nag-utos. Kaya yun ang unang congratulations ko sa inyo. The importance of marriage can be seen in the fact that it reflects God's own culture. Marriage teaches us to love, faithfulness, sacrifice, forgiveness, patience, and commitment. It is not merely about finding the right person, it is about becoming the right person to one another. Siyempre, pag tayo bago kasal, nag-expect tayo, sana siya ay mabuting asawa ko. Pero dapat pala tayo rin, sinasabi natin sa ating sarili, ako ay maging mabuting asawa sa aking asawa. There will be days of celebration and days of challenge. There will be moments when love feels effortless and moments when it requires deliberate sacrifice. During those times, tandaan nyo, pag dumating yung sinabi kanina na nag-message na naging hindi masyadong maganda ang nangyayari, tandaan nyo, sabi ng Ecclesiastes 4:9-10, two are better than one because they have a good return for their labor. If either of them falls down, one can help the other up. Ecclesiastes 7:14, when times are good, be happy. When times are bad, consider this, God has made the one as well as the other. Hindi pala po pwedeng laging masaya. Pag masaya, darating din ang lungkot. Pag may lungkot, darating din ang saya. Ecclesiastes 3:1, because there is a time for everything. Yung sinabi ko kanina, and a season for every activity under heaven. A time to be born, ngayong araw na to, may pinanganak, masaya yun. And a time to die, may karungkutan. A time to weep, a time to laugh, a time to mourn, and a time to dance, a time to keep silent, and a time to speak. Pag daw galit yung isa, ikaw yung time to be silent. Ayan. Huwag daw sabayan. Ano? A time for peace and a time for war. Talagang isa may war. No? Meron talagang lovers quarrel. Anong panahon? I pray both of you will give your commitment to walk together through every season of life. So pag dumating yung kalungkutan, tandaan, kasama yun. Kaya ang panalangin ni Moises sa Psalm 90:15, Lord, make us happy. Sabi ni Moises, make us glad for as many days as you have afflicted us. For as many years we have seen trouble. Kahit yung bata, kapag napakasaya ng bata, may mga sanggol, ang saya-saya, mamayang gabi iiyak yun. Pagbabayaran niya yung saya niya. Because there is a time to be happy and a time to be sad. During these seasons, whether in good times or challenging times, both of you, Andre and Pauline, will be each other's companion, encourager, and source of strength. Let me walk you through the seasons of married life. In 1989, kinumpose ni Stephen Curtis Chapman ang awit na I Will Be Here. Sabihin nyo nga sa I Will Be Here. Pero hindi ko sinasabing yun ang gawin yung team song. Pero dahil naging message ko yun, hindi nyo na malilimutan yung kanta yun. Pag nag-aaway kayo, i-YouTube nyo lang, I Will Be Here. Tapos pag napakinggan nyo, magkakabati na kayo. Kinumpose yun ni Stephen sa kanyang asawa na si Mary Beth, affirming his lifelong commitment to her. Chapman later explained that it was born out of his desire to reassure her wife that he would remain faithful and present through their marriage. Bakit? Dahil yung parents ni Stephen Curtis Chapman, nakita niya nung siya'y bata pa,
kung paano kasakit maghiwalay yung kanyang parents. Kaya yan ay nirevive ni Gary B noong 2000. Tingnan ko sa YouTube kanina, mas maraming views si Gary B kaysa kay original na Stephen. The song Subscribe to the Truth reflected by the Bible about seasons of life. The changing seasons of life. Kaya ang sabi niya, kung ako lang marunong kumanta, nanantayin ko eh. By the way, kanina, nakita ko yung picture mo, Dede, ang naalala ko sa'yo. Pero hindi pala akong kwentong konti. Pag nakikita kita doon, naalala ko si Mr. Swati. Nakatanda niyo? Ayan. Pwede ba mamaya kantayin mo yun? Ayan. Kung sikat na sikat yung kantang yun, bata pa si sinasayaw niya yun. Yun ang nakatatak sa aking isip sa history. Siya si Mr. Swati. Sabi ng anak na yun, tomorrow morning if you wake up and the sun does not appear, if in the dark we lose sight of love, ang sabi noon, hold my hands and have no fear, cause I will be here. Merong kabiguan. Ang nagpapastress naman sa inyo ay kayo mag-asawa eh. Kapag nabigo kami mga lalaki, natatakot kami pag uwi ng bahay kung ano sasabihin ni Mrs. Di ba? Nagpapastress yun eh. Ganon din naman. Pag nabigo si Mrs., nakakatakot, sisisihin siya. Pag nabigo kayo, ang maganda, hold my hands and have no fear because I will be here. Ano pang sabi doon? I will be here when you feel like being quiet. When you need to speak your mind, I will listen. Nag-research ulit ako. Pag magsingitad na katulad nyo, mas mahaba ang buhay ng mga babae. Napansin niyo ba yun? Mas mahaba ang buhay ng babae. Alam niyo kung bakit? Kasi ang babae umiiyak. Ang sabi ng mga scientists, pag yung babae nasasaktan, nagdadrama, iniiyak niya, nababawasan ng stress. Tayo mga lalaki, ang mali natin, mapagkunwari tayo, ayaw natin ipahalata. So, kaya kapag gusto magdrama din, pabigyan mo na. Pakinggan mo. Okay? Ang sabi doon, I will be here when the laughter turns to cry. Alam niyo ba yung kantang yun? Kung ako lang ng kami lang, kapanahon na namin. Di ba? Ayun. Through the winning and losing and trying, will be together. Siyempre, sa buhay na ito, hindi lahat tayo panalo. Ang mahalaga, lagi kayong mag-isama. Ang pinaka-nakakaawa sa Bible ay si Job. Hindi dahil bumagsak ang kanyang kayamanan. Hindi dahil nagkasakit siya. Ang pinakamasakit na naranasan ni Job sa Job chapter 2 verse 9. Nung siya'y sinubukan ng Diyos, nung bagsak na ang business niya, nung siya ay tagtag na ng sugat, alam niyo sabi ng asawa niya? Sabi niya sa Job 2:9, are you still maintaining your integrity? Hanggang ngayon ba ay mananatili ka pa rin tapat sa Diyos? Ang sabi ng asawa ni Job, sumpahin mo na ang Diyos mo nang mamatay ka. Kawawang Job, hindi siya nagkaroon ng mabuting asawa. Isang example ng inaral ko, si Superman. Ang pinakasikat na Superman, panahon namin, si Christopher Reeve. Nagkasakit siya, pinag-aralan ko yung buhay niya. Hindi siya iniwan ng asawa niya. Ilang taon, ilang dekada, inalagaan siya. For sabi ng narinig natin, for riches, for poor, in sickness, and in health, ang kasunod, till death do us part. Doon masusubukan. So, sana pahabain ng Lord ang buhay nyo. Sana hindi maranasan ninyo yung naranasan ni Kristo. Pero ang sabi ni Job, nagpakamatay ba siya? Hindi. Kasi ang number one sa puso ni Job ay ang Diyos. Kung ang number one sa puso niya ay asawa niya, nagpakamatay na siya. So dapat ang number one, sino? Si Lord. Kasi pag si Lord ang number one, kaya mo. Kahit iwan ka ng lahat, kaya mo. Dahil ang Panginoon ang number one. Okay?
And ano bang sumunod? Ang patapos ng kanta. Just as sure as seasons are made for change, our lifetime are made for use. I will be here, you can cry on my shoulder. So hindi masamang umiyak, pati ikaw din ay umiyak ka rin para mahaba ang buhay. Dahil pag umiiyak, humahaba ang buhay. Narito, matagal pa to, pero ako parito na eh. When the mirror tells us we are older, I will hold you. I will be here to watch you grow in beauty. Dapat nakatanda na kayong makita siya kung paano siya tumanda. Nakita ka ni Pauline kung paano ka tumanda. Ako narito na eh. Alam niyo yung nararanasan mo ngayon. Ay, di! Sasabihin ng asawa mo. Yung mata mo, maano na, may wrinkles na. Ay, di! Yung ano mo, yung buhok mo dito, nanipis na. Ayan. Pero siya ay mukhang makapalanggok nito mga ito, no? So, hindi niya yung problemahin. So, mapapanood nyo ang isa't isa na kayo ay tumanda. Sabi ng Proverbs 5:18, let your wife be a fountain of blessings to you. Rejoice in the wife of your youth. Ito yung message sa mga matatanda katulad ko na. Rejoice in the wife of your youth. Sa iba kasi ginagawang rejoice in the youth of your wife. Ibig sabihin, pag hindi na youth, hindi na nagre-rejoice. Naway maging bukal ng pagpapala sa iyo, ang iyong asawa, magalang ka sa iyong kabataan, yun sa Tagalog. At ang panghuli, ang sabi ng awit, I will be true to the promise I have made to you and to the one who gave you to me. Ikaw, bigay ka ng Diyos kay Andre, ikaw Andre, bigay ka ng Diyos kay Pauline. Sabi ng kanta, magiging tapat ako sa iyo at magiging tapat din ako sa Diyos na nagbigay sa akin. Marriage that lasts are not those without wounds, but those where forgiveness is chosen again and again. Pag hiningnan mo ko, sa oras na to, tinuros ko, ako yung 34 years na kasal. Ang dami ko ng sugat. Sinugatan ako ng partner ko. Yung partner ko, marami na rin siyang sugat. Sinugatan ko. Ba't kami nagtagal? Dahil nagpatawaran kami. Basta nagtagal, nagpatawaran mo. Imposible hindi kayo mag-away. Mag-aaway kayo dahil kayo ay tao. Si Andre tao, si Pauline tao. Magkakamali yan. Nakatakdan siya ay patawaran. Marami ng peklan yan. Yung mga hindi nagtagal, kaya hindi nagtagal, hindi na nagpatagal. Yun naman talaga ang patotohanan. Kaya nagtatagal, huwag sabihin mo, secret nyo, ang galing nyo ah. Para lang hindi nag-aaway yun, para. So sa mga may asawa rito matagal na, nakaka-relate kayo. Kaya lang tayo ng tagal, nagpatawaran, nagtiisan. Sabi nga, the fruit of the Spirit is love, joy, patience, nagtitiisan. Kaya magtitiis. Magtitiisan kayo. Lagi pa rin kayong magkakaasaran. Kahit nga sa isang maghapon magkakaasaran kayo. Pero, magpapatawaran. That's the secret. Kahit yung mga mag-aasawa ngayon o kakaasawa lang, magpatawaran kayo. Yun ang sikreto kung bakit nagtatagal. Kwentuhan nyo ang lolo't-lola nyo. Siyempre, meron pang mag-asawa lang na hindi nila ikukwento sa inyo. Pero alam nila, sila ay nagpatawaran. At ang pagpapatawad, kalooban ng Diyos. Pasensya na kayo, mahaba yung aking message. Naalala ko yung parable of the unforgiving servant. Nabasa nyo na yun sa Bible o narinig nyo. Merong isang servant yung hari, may utang, napakaliit ng utang. Pinatawad ng hari, napakalaki pala ng utang. Tapos may nagkakautang sa kanya, maliit lang, hindi pinatawad. Nung tinignan ko yung parable na yun, ang laki-laki ng utang sa hari. 300 times bigger
bigger than doon sa pautang ng isa. Sabi ko, Lord, ang magalito itong inyong parable. Ba't hindi na lang ginawa niyo may utang na 1,000 at yung nagkakautang may pautang na 1,000? Bakit 300 times na yung laki ng utang sa inyo kaysa sa pautang niya? Ang message doon, magpatawad tayo kasi mas marami tayong kasalanan sa Diyos. Kung tutuusin natin yung nagawa nating kasalanan sa mga taong nakagawa sa atin ng kasalanan, ang laki ng pagitan. Eh ba't hindi mo papapatawarin? Pambalansi mo nga lang yun. Kung baga sa balance sheet, ang dami mong kasalanan, pero yung nakagawa sa iyong kasalanan, ganun lang, hindi mo papapatawar. So, magpatawaran kayo kasi iyon ang sikreto. Sa 25 years from now, buhay pa ako noon, huwag kayong mag-alala. Kukumustahin ko kayo. Marami na kayong sugat noon. Pero gumaling na rin kasi nagpatawaran kayo. Kaya ang aking prayer, ang prayer namin, maging matagumpay ang inyong marriage. If marriage is a profession, the number one skill is the skill to forgive. Gusto niyo matagal? Skill to forgive. Yun naman, God bless you all. Congratulations and God bless you. Thank you. Thank you so much, Tito Charlie. Thank you so much for that message. And now,